Matapos ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon at Iran, nagsagawa rin ng US ng pag-atake sa Iraq nitong Martes ng gabi. Ayon sa isang opisyal ng US, nagsagawa ng defensive airstrike ang kanilang mga puwersa laban sa mga combatants na nagbabalak maglunsad ng mga drone laban sa mga American at Allied troops. Kinundena naman ng Iraq ang airstrike bilang isang karumal-dumal na krimen na may mapanganib na kahihinatnan sa gitna ng patuloy na mga talakayan tungkol sa hinaharap ng mga koalisyon na pinamumunuan ng US sa bansa. Ang pag-atake ay iniulat na pumatay ng hindi bababa sa 4 na tao at kasama din sa target nito ang isang pro-Iran commander. Sinabi ng isang opisyal ng US, batay daw sa assessment ng Central Command, ang mga drones ay nagdulot ng banta sa US at coalition forces. Pinananatili namin ang karapatan sa self-defense at hindi magdadalawang isip na gumawa ng naaangkop na aksyon, pagdadagdag ng opisyal. Ang Hashd al-Shaabi ay nag-claim na ang naiulat na missile strike mula sa drone ay tumama sa dalawa nilang patrol sa Babylon Province. Ang Hashd al-Shaabi ay isang alyansa ng mga pro-Iran former paramilitary groups na isinama sa mga Iraq Security Forces. Sinabi ng isang opisyal mula sa alyansa sa AFP na 4 na tao ang napatay at ang iba ay kritikal na nasugatan. Ayon naman kay General Yehia Rasol, ang tagapagsalita ng militar para sa punong ministro ng Iraq, ang nasabing strike umano ay isang karumal-dumal na krimen at ito ay isang blatant aggression. Idinagdag pa niya na ang pag-atake ay isinagawa sa kabila ng pag-uusap tungkol sa planong paghihinto ng mga misyon ng US-led coalition sa Iraq at paglipat sa isang bilateral security relationship. Ayon naman sa Kataib Hezbollah, isang makapangyarihang grupong pro-Iran at bahagi ng Hashd al-Shaabi, na ang mga strikes ng US ay nakatarget sa isang grupo ng mga drone experts na nagsasagawa ng mga bagong tests. Sinabi ng grupo na ang mga drone ay sinadya upang suportahan ang mga puwersang Iraqi sa panahon ng Arbayin, isang major Shiite event na minarkahan bilang Hussein's Mourning Period. Sinabi rin nito na gagawa ito ng naaangkop na desisyon pagkatapos kumonsulta sa ibang mga grupo at hinimok ang gobyerno ng Iraq na wakasan ang pananakop na tumutukoy sa presensya ng mga puwersa ng US. Ang Kataib Hezbollah ay bahagi ng Islamic Resistance of Iraq na nag-claim ng mga pag-atake sa mga US troops, ngunit sinuspinde sila noong Enero. Binansagan ng US ang Kataib Hezbollah na isang teroristang grupo at paulit-ulit itong tinatarget. Tungkol naman sa mga pag-atake sa US forces na nasa Iraq, ang mga rocket ay inilunsad sa base ng Ain al-Assad kung saan nag-host ito ng mga US-led coalition troops noong nakaraang linggo. Samantala, noong ika-16 ng Hulyo, 2 drone ang inilunsad sa parehong pasilidad. Ang isa ay matagumpay na nawasak habang ang isa ay nagdulot ng kaunting pinsala, ayon sa Pentagon. Ang mga tropang US sa Iraq at Syria ay humaharap sa kakaunting mga pag-atake mula noong Abril, ngunit sa unang bahagi ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, humarap na din ito ng mahigit 175 mga pag-atake. Hindi naman makapaniwala ang Iran sa pagkamatay ng isa sa pinakamataas na leader ng Hamas. Napatay kasi ito sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Malaki ang epekto nito sa moral ng mga Iran proxy dahil ipinapakita lamang nito na kayang-kaya silang atakihin sa loob mismo ng kanilang bansa. Samantala, itinaas din ng Iran ang isang bandila na kinilala ng mga observer bilang isang red flag of revenge. Sinasabi na ito ay sumisimbolo sa siguradong pagganti ng Iran sa Israel. Ang sinasabing pagganti ay nakumpirma sa pamamagitan ng inilabas na pahayag ng Supreme Leader ng Iran, kung saan sinasabi nito na gagantihan nila ang Israel. Samantala, maaalala na nauna namang sinabi ng Israel na nakahanda sila sa anumang pag-atake na magmumula sa Iran at Lebanon kung sakaling maglunsad ang mga ito ng malawakang mga pag-atake.
Ayon naman sa isang analyst, ang mga pag-atake ng Israel sa Houthi sa Yemen kung saan nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang mga oil storage. Kasama din ang airstrike ng Israel sa Beirut kung saan pumaslang sa isa sa pinakamataas na military personnel nito, maging ang paglunsad ng rocket na tumama mismo sa loob ng Iran kung saan pumatay naman sa isang Hamas leader ay mga patunay lamang umano na totoong nakahanda ang Israel sa anumang posibleng banta na maaaring ilunsad ng mga kaaway nito. Ang isa sa malaking tanong ngayon, kakayanin ba ng Iran na makipagsabayan sa Israel? Gayong isang pag-atake ang nakalusot at nakapasok sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Ang bagong submarine alliance sa pagitan ng United States, UK at Australia ay maaaring maging pinaka-agresibo at mapaminsalang hakbang na naisip laban sa China, habang sinusubukan ng kanluran na mapanatili ang dominasyon sa buong mundo. Ang tatlong bansang ito ay nagpasya na itaas pa ang antas. Sasabihin namin sa inyo kung bakit ang isang kaalyado at miyembro ng NATO ay tinraidor, paano inabuso ng United States ang isang loophole sa Nuclear Non-Proliferation Treaty, at kung ang bagong nuclear sub-agreement na ito ay maaaring magpasimula ng World War III. Noong March 13, 2023, si President Biden ng United States, Prime Minister Anthony Albanese ng Australia, at Prime Minister Rishi Sunak ng United Kingdom ay nagsalita sa Point Loma Naval Base sa San Diego. Dito naganap ang isa sa pinakamasamang bangungot ng China. Ang tatlong bansa ay naglatag ng mga plano upang magbigay ng nuclear-powered submarines sa Australia sa mga darating na taon. Siyempre, nag-aalala ang China dahil mababantaan ang posisyon nito sa Indo-Pacific region at magkakaroon ito ng malubhang epekto sa kanilang mga plano sa hinaharap. Gayunpaman, ang China ay hindi lamang ang tanging bansang hindi natutuwa sa kung ano ang kilala ngayon bilang AUKUS Alliance. Ang AUKUS ay nakuha ang pangalan mula sa mga abbreviations ng Australia, United Kingdom at United States. Nakapagtataka, isang miyembro ng NATO at kaalyado ng tatlong bansang ito ay nasaktan sa pagbuo ng kasunduang ito. Maaari bang wasakin ng AUKUS ang matagal ng samahan ng mga kapangyarihan ng kanluran at ilagay ang China sa isang natatanging posisyon upang palawakin ang impluwensya nito? Yan ang aalamin natin. Noong March 2021, si Australian Navy Chief Vice Admiral Michael Noonan ay nagkita sa London kasama si Admiral Tony Radakin ng Britain. Ang meeting na ito ay ginanap ng tahimik dahil humihiling si Noonan sa militar ng Britain ng isang makapangyarihan at kontrobersyal na sasakyang pandagat. Dito nagsimula ang mga pag-uusap tungkol sa pag-armas sa Australian Navy ng mga nuclear-powered submarines. Mahalagang tandaan na ang Australia ay hindi naghahanap ng submarines na may nuclear weapons, kundi ng submarines na pinapagana ng nuclear reactors upang palitan ang diesel vessels na ginagamit nila ngayon. Babalikan natin kung bakit mahalaga ang distinction na ito at bakit ito malaking bagay para sa China. Sa ngayon, mahalagang malaman na noong nagkita sina Vice Admiral Noonan at Admiral Radakin, ito ang kanilang pinag-usapan. Nang maglaon, nadiskubre na ang Australia at United Kingdom ay nakipagkita rin sa mga leader ng militar ng US noong nakaraang buwan upang pag-usapan ang posibilidad ng isang military pact na magpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat ng Australia. Pagkatapos sa G7 Summit noong June 2021 sa Cornwall, England, sina President Biden at noon ay Prime Ministers Boris Johnson ng Britain at Prime Minister Scott Morrison ng Australia ay nagkita upang talakayin pa ang alyansa. Sa huli, ang mga pagpupulong ay nagresulta sa isang aktwal na kasunduan. Napagkasunduan ng US at UK na tutulong sa Australia sa modernisasyon ng kanilang fleet ng submarines. Mahaba ang prosesong ito, ngunit pansamantala, pumayag ang US na ipahiram ang ilan sa kanilang mga nuclear-powered subs para sa pagsasanay at mga military exercises upang ihanda ang mga Australian sailors para sa kanilang mga hinaharap na vessels. Ang AUKUS agreement ay na-develop pa ng ilang beses na nagresulta sa pinakabagong update na ibinigay ng mga leader ng tatlong bansa noong Marso taong 2023.
Ang unang mga pagpupulong ng AUKUS ay ginawa ng lihim ng walang kaalaman ng buong mundo, kahit na ang Australia ay mayroon ng nakaraang kasunduan sa ibang bansa para sa paggawa ng submarines. Marami pang aspeto sa kwentong ito, at ang pagtataksil na ginawa ng tatlong bansang ito ay magiging malinaw mamaya. Ngunit una, tingnan natin kung bakit ang pagkakaroon ng Australia ng mga nuclear-powered subs ay nagbigay ng alalahanin sa China. Ang kapangyarihan ng militar ng kanluran sa Indo-Pacific ay tataas. Sa kanyang pinakabagong talumpati, kasama ang mga leader ng UK at Australia sa kanyang tabi, sinabi ni President Biden, "The United States has safeguarded stability in the Indo-Pacific for decades, to the enormous benefits of nations throughout the region, from ASEAN to Pacific Islanders to the People's Republic of China." Isa ito sa mga pangunahing alalahanin ng China. Ayaw na nila ang mga alyansang binuo ng US sa Asia, lalo na sa South Korea at Japan, at hindi nila nais na makita itong lumago pa. Kaya naman, ang Australia na mas lumalapit sa US at nagmo-modernize ng kanilang hukbong dagat na nagpapalakas ng kakayahan ng militar ng kanluran sa rehiyon ay isang seryosong sanhi ng pag-aalala. Matagal nang nagrereklamo ang China na ang pagpapalawak ng kanluran sa kanilang bahagi ng mundo ay hindi katanggap-tanggap at isang banta sa kanilang pambansang seguridad. Kung magkakaroon ng nuclear-powered submarines ang Australia, maaari itong magsagawa ng mas masusing intelligence gathering at reconnaissance missions. Ang China ang may pinakamalaking hukbong dagat sa mundo, pero hindi ibig sabihin nito na mas malakas sila. Marami sa kanilang mga barko ay luma, outdated at tumatakbo sa obsolete na teknolohiya. Ang mga nuclear-powered submarines na plano ng US at UK na ipagkaloob sa Australia ay magagawang magmaneuver at mag-perform ng mas mahusay kaysa sa halos lahat ng barkong pandagat ng China. Ang pagkakaroon ng mga torpedo at cruise missiles ng mga submarines na ito ay magbibigay ng malaking hamon sa mga puwersang Chinese sa isang armadong labanan. Sinabi ni President Biden, "Our leadership in the Pacific has been to the benefit of the entire world. We've kept sea lanes and skies open and navigable for all. We've upheld basic rules of the road." Ang mga bagong nuclear-powered submarines ay magpapahintulot sa Australia na mas maayos na mapangasiwaan ang kanilang bahagi ng mundo at maaaring magbigay ng mas malaking proteksyon sa mga trade vessels laban sa mga pirata at masasamang aktor. Ngunit ito rin ay magbibigay daan sa Australia na mas mahigpit na mabantayan ang mga barkong pangkalakalan at pangisda ng China. Ang China ay patuloy na nagwa-warning na ang pagpapalawak ng kanluran patungo sa kanilang mga hangganan ay hindi tatanggapin. Ang paglaganap ng mga ideolohiya ng kanluran at demokrasya ay nagbabanta sa authoritarian framework ng China. Ang pagkakaroon ng nuclear-powered submarines ng Australia at ang paglawig ng kanilang ugnayan sa United States ay hakbang patungo sa pagpigil sa pagkalat ng impluensya ng China. Sinabi rin ng Beijing na ang AUKUS Alliance ay lumikha ng isang Cold War mentality. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry, "The three countries have completely ignored the concerns of the international community and gone further down a wrong and dangerous road." Maging si Chinese President Xi Jinping ay nagsabi na ang bagong AUKUS deal ay nagdudulot ng all-round containment, encirclement, and suppression against China. Ang mga vessels na ito ay hindi gagamitin upang atakihin ang mga barko o assets ng China nang walang provocation, pero tiyak na magkakaroon sila ng bahagi sa pagpapanatili ng China sa kanilang lugar. Kung magtatagumpay ang AUKUS Alliance, lalakas ang posisyon ng mga Western powers sa rehiyon. Pero sapat na ba ito para atakihin ng China ang Australia at magsimula ng World War III? Tanging oras lang ang makakapagsabi, pero mukhang malabo ito. Ang hindi malabo ay ang patuloy na pagkadismaya ng isang European country na nasaktan ng AUKUS deal, na parang kasing galit din ng China sa AUKUS. Posible bang magiging mas malapit ang France sa China dahil dito? Alamin natin para maintindihan kung bakit galit na galit ang France tungkol sa nuclear-powered sub-deal sa pagitan ng Australia, UK at US. Kailangan nating balikan ang 2009.
Kailangan ng Royal Australian Navy na i-update ang kanilang submarine fleet na binubuo ng 6 na Collins-class vessels. Ang mga subs na ito ay ginawa noong 80s at diesel-powered. Ang Collins-class sub ay kayang umabot ng 10 knots, mga 12 miles per hour, sa ibabaw o periscope depth. 40 years ang nakalipas, matindi na ang mga subs na ito, pero sobrang dami na ng advancement sa naval tech mula noon. Kaya alam ng Australia na kailangan nilang mag-upgrade ng fleet para makontrol ang mga tubig sa paligid ng bansa. Ang future talaga ay nuclear-powered subs, pero tinanggal ng Australia ito sa options dahil hindi sila gumagamit ng nuclear power or may nuclear weapons, alinsunod sa International Nuclear Non-Proliferation Treaty, pero hindi ito nagpahinto sa AUKUS. Noong 2016, nagkasundo ang gobyerno ng Australia at France sa isang 31 billion euro deal para sa Naval Group, isang French company, para gumawa ng bagong klase ng sub na tinawag nilang Attack Class. Base ito sa French nuclear-powered Barracuda-class subs, pero traditional propulsion systems para compliant sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. May US Navy combat systems at torpedoes din ito na dinisenyo ng Lockheed Martin Australia. Kinakailangan din na bahagi ng bawat military vessel ay gagawin sa Australia para makalikha ng trabaho. Nadagdagan tuloy ang gastos ng pagbuo ng attack-class subs. Noong 2019, halos tapos na ang unang round ng designs at nagkasundo ang Australia at Naval Group na gumawa ng 12 submarines. Pero nagkaroon ng malaking delays at hindi inaasahang gastos. Umakyat na sa 56 billion euros ang gastos ng proyekto, halos doble ng initial contract. Noong February 2021, itinuring na sobrang mahal ang initial plans at binigyan ng gobyerno ng Australia ang Naval Group ng 7 buwan para mag-revise ng plans. Matapos ang maraming tension at negotiations, biglang kinansela ng Australia ang deal sa France noong September 16, 2021. Nakagastos na sila ng 1.5 billion euros at malamang kailangan pang magbayad ng daan-daang milyong penalties. Ang kinansela na deal ay nagdulot ng shockwaves sa buong mundo. Sinabi ni Australian Prime Minister Morrison na kailangan nila ng nuclear submarines para sa proteksyon ng rehiyon at open trade routes. Kaya agad na inanunsyo ang AUKUS na nagdulot ng galit sa China at France. Ang paggawa ng Australia ng bagong diesel-powered subs kasama ang France ay hindi malaking issue sa China. Pero ang pagkuha ng nuclear-powered submarines mula sa US ay malaking dahilan ng kanilang pagkabahala. Ang speed, carrying capacity at stealthiness ng mga vessels na ito ay mahalaga para sa pagpapangalaga ng interes ng Australia at ng iba pang free world. Ang undersea capabilities ng AUKUS Pact ay nagdulot ng pag-aalala sa China. Habang nagagalit ang France sa pagkansela ng deal, hindi nila susuportahan ang China dahil sa AUKUS. Ang France ay parte pa rin ng NATO at EU, at ang pagkawala ng submarine contract ay hindi magbabago doon. Kahit na may betrayal mula sa mga pinakamalapit na kaalyado, mananatiling malapit ang France sa US, Australia at Britain. Ang mga bagong submarines na ididisenyo para palitan ang Collins-class vessels ay malamang magiging katulad ng Virginia-class submarines na ginagamit ng US. Ayon sa kasunduan, ibabahagi ng US ang nuclear propulsion tech nila sa Australia. Ang mga bagong submarines ay malamang magkakaroon ng key features at specifications ng US submarines. Ang AUKUS ay hindi lang tungkol sa submarines, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng cyber capabilities, artificial intelligence at quantum technologies. Ang kasunduan ay magpapatibay sa military capabilities ng 3 bansa laban sa mga banta, kabilang ang mula sa China. Sa huli, hindi magiging malapit ang France sa China dahil sa issue na ito at mananatili ang kanilang pagkakaalyado sa US, Australia at Britain. Ang nuclear reactor na ito ay makakapag-generate ng 280,000 horsepower o mga 210 megawatts ng enerhiya. Ikokonekta ito sa steam turbines at isang single shaft pump jet propulsor na magpapahintulot sa submarine na maglakbay ng mga 30 miles per hour. Mas mabilis ito kaysa sa kasalukuyang Australian subs
at may malaking advantage ang nuclear reactor kumpara sa diesel-powered submarines. Ang nuclear reactors sa mga submarine ng US ay kayang mag-produce ng sapat na enerhiya para mapatakbo ang vessel ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming dekada. Ibig sabihin, ang nuclear reactor ay magpapahintulot sa mga Australian submarines na maglakbay sa ilalim ng dagat kahit gaano kalayo o katagal. Ang tanging limitasyon nito ay ang pangangailangan na mag-resupply ng crew at routine maintenance. Alam nila ito, hindi mahirap makita kung bakit ang bagong klase ng Australian submarines ay banta sa China. Hindi na kailangan ng refueling para sa mga bagong submarine kapag nagsasagawa ng misyon o nagpapatrolya sa mga waterways na nagbibigay ng malaking disadvantage sa mga conventional Chinese vessels. Ang mga bagong submarine na ito ay malamang may test depth na hindi bababa sa 800 feet pero kayang lumalim pa kung kinakailangan. Hindi pa natin alam ang eksaktong klase ng mga armaments ng mga bagong nuclear-powered submarines pero malamang ay katulad ito ng Virginia-class subs ng US. Hindi kasama dito ang nuclear ballistic missiles. Ibig sabihin, ang mga Australian subs ay maaaring may VLS anti-ship missiles o maging Tomahawk long-range missiles para sa mga target sa lupa. Malamang na magkakaroon din ito ng hindi bababa sa 4 na torpedo tubes at ang vessel ay kayang magdala ng mas maraming missiles at torpedoes kaysa sa Collins-class subs. Sa kabuuan, ang nuclear-powered submarines na binubuo ng AUKUS ay magiging malaking banta sa militar ng China. Walang duda na ang pagkakaroon ng mga vessels na ito na nagpapatrolya sa Indo-Pacific waters ay isang bagay na gustong iwasan ng Beijing sa lahat ng paraan. Pero may oras pa bago maitayo at ma-launch ang mga submarine na ito. Na mabuting balita para sa China. Ang hindi magandang balita ay sa panahon ng transition sa pagitan ng pag-phase out ng Collins-class subs at ng mga bagong nuclear-powered vessels. Ang US at UK ay magde-deploy ng kanilang sariling nuclear-powered submarines sa rehiyon para sanayin ang mga Australian soldiers na gamitin ang mga sistema at magtrabaho sa mga nuclear reactors. Malamang, sabik ang US na mag-deploy ng nuclear-powered subs sa rehiyon. Ang AUKUS agreement ay nagbibigay sa kanila ng non-aggressive na dahilan para mag-deploy ng mas maraming vessels sa Indo-Pacific dahil ginagawa ito para sanayin ang Australia. Sa realidad, ang pagkakaroon ng mas maraming US at UK submarines sa rehiyon ay lalakas lang ang posisyon ng West na malaking problema para sa China. 3 bansa ang nagkakaila na ang supresyon ng China sa pamamagitan ng pagtaas ng naval presence ang dahilan sa likod ng AUKUS deal pero mahirap itanggi na ang pagkakaroon ng mas maraming US at UK subs sa Indian at Pacific waters ay bahagi ng plano. May dahilan kung bakit kakaunti lang ang bansang may nuclear-powered ships at ito ay dahil sa access sa mga kinakailangang materyales. Ang paggawa ng nuclear reactors ay nangangailangan ng mga pasilidad para sa nuclear fuel. Ang Nuclear Non-Proliferation Treaty ay naglalayong limitahan ang paggawa ng nuclear materials para sa kaligtasan ng planeta. Ngunit ginamit ng AUKUS countries ang loophole para payagan ng Australia na magkaroon ng nuclear-powered submarines. Ang US ay handang labagin ang treaty para tulungan ang Australia. Tinuligsa ito ng China at maraming bansa dahil sa posibleng banta sa kaligtasan ng planeta. Sumang-ayon ang UK na ipadala ang HMS Anson S-123 sa Australia para magsanay ang kanilang submariners. Inanunsyo ng US na bibili ang Australia ng 3 Virginia-class nuclear submarines na may option na bumili pa ng 2 sa hinaharap. Sinabi ng US na ang pagbili ng mga submarine na ito ay magpupuno ng mahalagang transition period habang ipi-phase out ang Collins-class subs. Mukhang handa ang US na labagin ang international norms para tulungan ang Australia na maging mas dominant sa rehiyon. Ang katotohanan na parehong US at UK ay magpapadala ng nuclear-powered subs sa rehiyon ay masamang balita para sa China kahit na para lang ito sa training purposes. Kasama pa rito ang katotohanan na bibili ang Australia ng 3 Virginia-class subs sa susunod na dekada kaya't mababawasan ng malaki ang oras ng China para makapaghanda ng tugon.
Malamang naghahanap na ng paraan ng China para ma-counter ang nuclear-powered vessels na kinukuha ng Australia. Kung ang US at UK ay kayang labagin ang Nuclear Non-Proliferation Treaty, bakit hindi kayang gawin ito ng China? Ano ang pumipigil sa kanila sa pagitan ng Myanmar, Pakistan o North Korea na may nuclear-powered submarines? Ang treaty ay may provision na nagpapahintulot sa non-nuclear weapon states na mag-produce ng highly enriched uranium para sa naval ship reactors pero hindi para sa submarines. Walang naniniwala na aalisin ng Australia ang nuclear fuel mula sa kanilang submarine reactors para gumawa ng nuclear weapons pero hindi ito masasabi para sa lahat ng bansa. Isang halimbawa nito ay nangyari noong 2018 nang ipaalam ng Iran sa IAEA na balak nitong bumuo ng sarili nilang Naval Nuclear Propulsion System. Ang AUKUS Agreement ay nagtatakda ng President para sa pag-alis ng nuclear materials mula sa safeguards sa hinaharap. Kung ang isang bansa ay nais makakuha ng nuclear-powered submarines, maaari nitong isite ang AUKUS Agreement para gawin ito. Technically, hindi paglabag ang ginagawa ng US, UK at Australia sa treaty, pero nagtatakda ito ng mapanganib na president. Ang international community ay dapat kondinahin ang mga bansang nagsasamantala sa IAEA at sa treaty, pero mahirap para sa ibang mga bansa na tumayo laban sa desisyon ng US at UK. Ang US ang tanging superpower sa mundo at may malaking impluensya sa maraming bansa. Hindi imposible na ang sino man sa NATO ay lubos na kukondenahin ang AUKUS deal. Gayunpaman, kung gagawin ng China ang parehong bagay, maaaring may ilang parusa na kaakibat ito. Ang mga ito ay malamang sa anyo ng sanctions. Mahirap mag-argue laban sa pag-deliver ng nuclear reactors sa isang bansa na walang nuclear capabilities kapag ginawa mo rin ang eksaktong bagay. Ang China ay nasa isang natatanging posisyon upang marinig ang kanilang mga reklamo dahil sila ang may pangalawang pinakamalaking ekonomiya at militar pagkatapos ng US. Habang lumalakas ang mga kaalyado ng US sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng AUKUS, mas mahirap para sa China na palawakin ang kanilang kapangyarihan at impluensya. Ang pagbibigay armas sa mga bansa na maaaring sumuporta sa China ay isang mapanganib na panukala. Maaaring magtagal ito at maaaring nauubusan ng oras ang China dahil sa AUKUS Agreement. Ang AUKUS ay maaaring maging katalista para sa pagtaas ng tensyon sa Indo-Pacific waters habang sinusubukan ng China na palakasin ang kanilang posisyon. Hindi malinaw kung anong mga hakbang ang gagawin ng China. Pero ang mga bagong pag-uusap sa pagitan ni Xi Jinping at Vladimir Putin ay maaaring magpahiwatig na magkakaroon ng renewed push para labanan ang paglawak ng Western ideologies at impluensya. Ang mga nuclear submarines na i-deliver sa Australia ay malamang na magpapataas pa ng tensyon sa pagitan ng China at ng West. Ang pagsasamantala ng US at UK sa treaty ay isang mapanganib na bagay. Ang pangunahing mga alalahanin ng China ay para sa kanilang kapakanan, tulad ng bawat bansa sa buong mundo. Mas makapangyarihan sila kaysa karamihan at may malaking impluensya sila sa ilang bahagi ng mundo dahil sa kanilang ekonomiyang lakas. Gayunpaman, lahat ito ay maaaring malagay sa alanganin kung gagamitin ng Australia ang kanilang nuclear-powered submarines para magpulis ng Indian Pacific Seas. Kung ito ay hakbang para i-monitor at i-regulate ang mga trade routes ng China, maaaring humantong ito sa tunay na alitan. Sinasabi ng West at ng China na ang layunin ng pagtaas ng kanilang military strength ay protektahan ang mga trading vessels at isulong ang free movement sa kanilang mga tubig. Pero malinaw na higit pa rito ang nakataya habang dinedeploy ang mga nuclear-powered subs sa rehiyon. I-share nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Sama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang
one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos.